Hanggang doon lang siya. Nakatayo sa bungad ng malaking pinto ng simbahan, sa pagitan ng init ng araw sa labas at ng amoy ng kandila at lumang kahoy sa loob. Isang hakbang na lang, pero hindi niya magawa. Doon lang talaga siya, si Lina. Ang batang ampon ng parokya, nakatitig sa altar na parabang isang pader na hindi niya kayang akyatin. Linggo ng umaga. Siksika ng mga tao, nagpapaypay gamit ang mga songbook, pero ang mga mata nila, ang mga bulungan nila, lahat nakatuon sa maliit na figura ni Lina. Ayan na naman, dinig kong sabi ng isang ale sa likod ko. Hindi na naman makapasok. Kinikilabutan talaga ako sa batang yan. Sagot ng kasama niya. Ang boses ay halos isang pabulong na dasal. May kung anong mali. Naramdaman ko ang paglamig ng batok ko kahit natagaktak ang pawis ko. Dahil sa isang banda, naiintindihan ko sila. Mayroong kakaiba kay Lina. Ang mga mata niyang laging nakatingin sa malayo. Ang hindi niya pagkibo. At ito, ang pagtigil niya sa mismong hangganan ng banal na lugar. As in, parang may invisible na harang na tanging siya lang ang nakakakita. Pero habang pinagmamasdan ko siya, ang damit niyang medyo luma na pero malinis. Ang buhok niyang itim na tinatangay ng hangin mula sa labas. Hindi takot ang naramdaman ko, kundi awa at hiya. Dahil tulad nila, nakatingin lang din ako. Nang huhusga sa aking isipan. Maya-maya, natigil ang mga bulungan. Dumating si Padre Michael, ang aming kura paroko. Matangkad, laging kalmado ang muka at may ngiti na kayang pakalmahin ang sinumang balisa. Naglakad siya palapit kay Lina. Ang mga hakbang niya ay halos walang tunog. Pero mayroon akong narinig. Isang tuyo at kumakalansing na tunog. Ang kanyang rosaryo, nagawa sa maitim na kahoy, na laging nakasabit sa kanyang baywang. "Lina, anak," sabi niya. Ang boses niya ay malumanay. "Halika na sa loob, magsisimula na ang misa." Umiling lang si Lina, isang halos hindi mapansing galaw. Hinawakan ni Padre Michael ang braso ng bata. Doon ko napansin, ang ngiti niya, kahit malawak, ay hindi umabot sa kanyang mga mata. At ang pagkakawak niya sa braso ni Lina, tila mas mahigpit kaysa sa kailangan para lang akayin ang isang bata. "Huwag matigas ang ulo," sabi niya. At sa isang saglit, nawala ang lambing sa kanyang boses. Napalitan ng, hindi ko alam, isang bagay na malamig. Isang bagay na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa braso ko. Sumunod na lang si Lina, hila-hila. Pero pagdaan nila sa harapan ko, nakita ko ang mga mata niya. Sa unang pagkakataon, hindi iyon nakatingin sa malayo. Nakatingin iyon sa akin. At sa mga matang iyon, wala akong nakitang kasamaan o kung anumang masamang espiritu. Ang nakita ko lang ay takot. Puro dalisay na takot sa tunto. Gabi. Nakahiga ako sa aking kama pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang eksena sa simbahan. Ang mga bulungan, ang pagkakahawak ni Padre Michael, ang mga mata ni Lina. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Tahimik ang aming barangay. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan at sa iisang poste ng ilaw sa kanto. At doon ko narinig isang mahinang himig. Napakaliit nito sa simula na akala ko ay guni-guni ko lang, pero unti-unti itong lumakas.
Isang malungkot na himig na parang oyayi. Walang salita pero puno ng pighati. Nanggagaling sa labas, sa kung saang bahagi ng dilim. Dama mo sa himig ang isang pangungulila na hindi kayang ipaliwanag. Pinakiramdaman ko. Hindi ito nakakatakot. Mas nakakalungkot. Para itong isang kantang matagal nang gustong kumawala. Tumayo ako mula sa kama. Dahan-dahang lumapit sa bintana. Sinusubukang hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. At doon, isang anino ang dumaan sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi ko nakita ng malinaw. Masyadong mabilis pero nakita ko sapat para malaman. Matangkad ito at payat. Parang isang guhit ng tinta na biglang gumalaw sa kadiliman. At sa isang iglap, nawala ang himig. Napalitan ng nakabibinging katahimikan. Nakatayo lang ako doon sa tabi ng bintana. Habang bumibilis ang tibok ng puso ko, hindi na lungkot ang nararamdaman ko. Ito na ang takot. Kinabukasan, ang anino sa dilim ay naging usap-usapan sa buong barangay. Sa tindahan ni Aling Cora, habang bumibili ako ng pandesal, iyon ang kanilang pinag-uusapan. Isang aswang, sigurado, sabi ng isang mamimili. Ang boses ay nanginginig. Ang ina ni Lina, binabantayan ang kanyang anak. Kaya nga hindi makapasok sa simbahan ang bata. Dagdag pa ng isa. Nararamdaman niya ang presensya ng demonyo sa kanyang dugo. Nakinig lang ako. Hawak ng mahigpit ang supot ng mainit na tinapay. Naramdaman ko ulit ang hiya. Ang bigat sa dibdib. Dahil kagabi, habang nakatayo sa takot, isang bahagi ng isip ko ang sumang-ayon sa kanila. Bahagi ako ng mga bulungan. Kahit sa sarili ko lang. Papaalis na sana ako nang may marinig akong pamilyar na boses. Matigas at walang takot. Si Aling Nena, ang pinakamatandang deboto sa aming parokya. Nakikipagtalo siya sa labas ng simbahan. Hindi niyo naiintindihan, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Ang panganib ay wala sa labas, nasa loob. Ano nang ibig mong sabihin, Nena? Tanong ni Aling Flora o lilan ni Bagagamu o biniyang panel na laging nangunguna sa pag-organisa ng mga novena. Ang simbahan ang pinakabanal na lugar dito. Umiling si Aling Nena. Ang mga mata niya ay madilim. Malapit nang matapos ang 40 araw ng pagluluksa para kay Mang Crispin, ang magsasaka. 40 araw, isang mahalagang panahon para sa mga kaluluwa at sa mga nag-aabang sa kanila. Anong koneksyon niyan sa batang iyan? Tumingin si Aling Nena sa direksyon ko o baka sa likuran ko. May mga dasal na binabaliktad. Ginagamit ang pananampalataya para sa kadiliman. Mag-ingat kayo sa mga aninong nagdarasal. Umalis si Aling Nena. Nag-iwan ng katahimian. 40 araw, baliktad na dasal. Ang mga salita niya ay umikot-ikot sa isip ko. Walang kahulugan pero mabigat. Dahil sa bigat ng aking konsensya, hinanap ko si Lina. Nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa isang bangko sa plaza, naglalaro ng maliliit na bato. Dahan-dahan akong lumapit, ang puso ko ay kumakabog. Lina, sabi ko, hindi siya lumingon. Naglabas ako ng isang piraso ng pandesal mula sa supot. Inabot ko sa kanya. Gusto mo? Tumingin siya sa tinapay. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay malalim, parang dalawang maitim na balon. Hindi niya kinuha ang tinapay. Hindi siya ngumiti. Hindi siya umiling. Tumingin lang siya. At sa titig na iyon,
naramdaman ko ang lahat ng kalungkutan sa mundo. Bumalik ako sa simbahan, hindi para magdasal, kundi para humanap ng katahimikan. Ngunit pagpasok ko, may kakaibang amoy. Ang mga florera sa altar ay puno ng sariwang sampagwita, pero ang amoy sa hangin ay amoy ng mga bulaklak na nalalanta. Bulaklak na namamatay. Pinilit kong hindi pansinin. Umupo ako sa isa sa mga bangko sa likod. Maya-maya, naramdaman kong may tumayo sa tabi ko. Si Padre Michael. "Magandang hapon, Leo." Bati niya. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng dati. "Magandang hapon po, Padre." Sagot ko, biglang kinabahan. Nakita niya ang supot ng pandesal sa kamay ko. "Nag-aalmusal ka pa lang?" Hindi po. Para po sana kay..." Hindi ko masabi ang pangalan ni Lina. Ang ngiti ni Padre Michael ay hindi nagbago. Pero ang mga mata niya, sa isang saglit, sa isang kurap, nakita ko ito. Nawala ang kabaitan. Nawala ang pag-aalala. Napalitan ito ng isang tingin na malamig, matalas at mapanuri. Isang tingin na tila tumagos sa kaluluwa ko, na para bang tinatanong niya kung ano ang aking nakita, kung ano ang aking alam. Isang segundo lang itong tumagal, tapos bumalik ang ngiti. Pero sapat na iyon. Sapat na para malaman kong tama si Aling Nena. Ang panganib ay nasa loob nga. Ang malamig na tingin ni Padre Michael ay sumunod sa akin pauwi. Kahit sa loob ng bahay namin, pakiramdam ko ay may matang nakamasid. Sinubukan kong magbasa, manood ng TV, pero ang imahe ng kanyang mga mata ay nakatatak sa isip ko. Kinabukasan, para patunayan sa sarili ko na nagkamali lang ako, nadala lang ng takot ang lahat, pinilit kong pumunta sa simbahan para sa panghapong dasal. Umaasa akong makita ang pari sa kanyang karaniwang kabaitan para mabura ang ala-alang iyon. Nakita niya ako pagpasok ko pa lang. Ngumiti siya, ang ngiting abot-tenga na kilala ng lahat. Lumapit siya at sa pagkakataong ito, wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng interes. "Leo, mabutit na parito ka," sabi niya. "Napansin ko nitong mga huling araw ang iyong pagiging malapit sa mga gawain ng simbahan. Ikinagagalak ko yan." Napalunok ako. Opo, Padre." May kinuha siya mula sa ilalim ng isang mesa na puno ng mga libro. Isang maliit na dasalan. Luma na ang itsura. Ang takip na gawa sa katad ay gasgado na sa mga gilid. Ang amoy nito ay pinaghalong tigalong ko, pinaghalong insenso at alikabok ng panahon. "Para sa'yo," sabi niya, iniaabot sa akin. Ito ang una kong prayer book. Matagal na ito sa akin. Naisip ko, baka mas makatulong ito sa iyong pagdarasal kaysa sa mga bago. Nag-alinlangan ako, pero tinanggap ko. Mabigat ito para sa kanyang sukat. "Salamat po, Padre. Malaking bagay po ito." "Walang anuman," sabi niya at tinapik ang balikat ko. Ang pananampalataya ay kailangang alagaan. Pag-uwi ko sa bahay, sa loob ng aking kwarto, binuklat ko ang dasalan. Ang mga pahina ay manipis at marupok. Pamilyar ang mga dasal, "Ama namin, Aba Ginoong Maria." Pero habang nagpapatuloy ako, may napansin akong kakaiba. Sa tabi ng isang hindi pamilyar na dasal sa Latin, may maliit na marka ng lapis. Halos hindi na makita. Sinundan ko ito ng aking daliri. Tapos, sa ibang pahina, mayroon ulit. Isang salita na paulit-ulit na may salungguhit. Habang nakatutok ako sa mga kakaibang marka,
Biglang lumamig ang hangin sa loob ng kwarto ko. Napatigil ako. Sigurado akong nakasara ang bintana ko. Pero ang lamig, parang may nagbukas ng pinto ng isang freezer sa tabi ko. Isang malamig na agos ng hangin na may dalang kaba. Itiniklop ko ang libro. Agad na nawala ang lamig. Leo, Apo. Boses ng lola ko mula sa labas ng pinto. Magmeryenda ka muna. Pumasok siya. Dala-dala ang isang baso ng malamig na sagot gulaman. Nakita niya ang dasalan sa ibabaw ng mesa ko. Aba, mang luma naman yan, sabi niya. Saan mo nakuha? Bigay po ni Padre Michael, sagot ko. Sinubukan kong huwag ipahalata ang kaba sa boses ko. Tinitigan ng lola ko ang libro, tapos ay tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng karunungan ng mga nakatatanda. May mga bagay sa mundo, Apo, na hindi para sa atin alamin. Kung nababagabag ka, magdasal ka na lang. Iyon ang pinakamabisang sandata. Sinunod ko ang payo niya. Nang gabing iyon, sa simula ng misa, mahigpit ang hawak ko sa rosaryo ng lola ko. Sinusubukang mag-focus sa mga salita ng pari, pero hindi ako makapag-concentrate. Dahil nandoon si Lina, nakaupo sa pinakaunahang bangko kasama ang ibang mga sakristan. Tahimik, walang emosyon, hanggang sa kalagitnaan ng misa. Sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng homilya, biglang may humikbi. Isang malakas na hikbi na sinundan ng isang nakakakilabot na iyak. Lahat kami napalingon. Si Lina. Nakatayo siya. Ang maliit niyang katawan ay nanginginig. Nakaturo ang kanyang daliri, hindi sa kung saan lang. Nakaturo ito mismo sa altar, sa malaking krus sa likod ni Padre Michael. Ang mukha niya ay puno ng luha at purong. Hindi maipaliwanag na lagim. Para siyang nakakakita ng isang halimaw na kami lang ang hindi nakikita. Natigil ang misa. Nagkagulo ang mga tao. Mabilis na kinuha ng dalawang sakristan si Lina at inilabas. Pero ang iyak niya ay patuloy na umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Nang gabing iyon, sigurado akong hindi ako makakatulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng aking kama. Iniisip ang lahat. Ang libro. Ang lamig. Ang pag-iyak ni Lina. Tapos, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa pinto ng aking kwarto. Napigil ko ang aking hininga. Para itong isang papel na isinisingit sa ilalim. Nag-antay ako. Ang tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Nang wala na akong marinig na kahit ano, dahan-dahan akong tumayo. Maingat kong binuksan ang pinto. Walang tao sa pasilyo. Pero nang tumingin ako sa sahig, mayroon isang nakatuping papel. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinupulot ko ito. Binuksan ko. Hindi ito sulat. Isa itong drawing. Ginuhit gamit ang uling, simple at parang gawa ng bata. Pero sapat na para halos masuka ako sa takot. Nakalagay sa papel ang larawan ng isang matangkad na lalaki, nakasuot ng itim na sutana. At ang kanyang mga mata, hindi ito mga mata. Dalawang nag-aapoy na bilog. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatitig sa drawing. Ang tanging alam ko lang ay ang bawat segundo. Mas lumalamig ang pawis sa aking likod at mas nararamdaman ko ang mga nag-aapoy na matang iyon na nakatitig pabalik sa akin mula sa papel. Ito ay isang babala o baka isang banta. Kailangan kong malaman. Kailangan kong humingi ng tulong. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ko. Aling Nena.
Nanginginig ang mga kamay ko habang maingat kong tiniklop ang drawing at isinilid sa aking bulsa. Kinuha ko rin ang lumang dasalan. Hindi ko ito gustong hawakan. Pakiramdam ko ay may dumi itong hindi nakikita. Isang bagay na malamig at malagkit. Pero alam kong kailangan ko ito. Ito ang ebidensya. Gabi na, pero hindi ko na kaya pang manatili sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong lumabas. Bawat kaluskos sa paligid ay nagpapatindig ng balahibo ko. Ang maikling lakad papunta sa bahay ni Aling Nena ay parang isang paglalakbay sa gitna ng teritoryo ng kaaway. Bawat anino ng puno ay tila isang nag-aabang na figura. Bawat ihip ng hangin ay tila isang bulong. Ang bahay ni Aling Nena ay maliit lang, nasa dulo ng isang makipot na eskinita. Kumatok ako. Ang tunog ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto. Si Aling Nena. Ang mukha niya ay kulubot sa ilalim ng liwanag ng isang bombilya. Tiningnan niya ako. Tapos ay ang hawak kong libro. Hindi siya nagulat. Tila inaasahan na niya ako. "Pumasok ka, iho," sabi niya. Ang boses ay mahina pero matatag. Pagpasok ko, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa akin. Amoy ng pinatuyong mga dahon at ugat na kabitin sa mga biga sa kisame. Pero may kasama itong ibang amoy, amoy ng gamot at isang bagay na mas matagal na. Amoy ng lupang laging basa tulad ng lupa sa isang puntod. Inilapag ko ang dasalan sa kanyang maliit na mesa. Inilabas ko rin ang drawing. Tinitigan niya ang drawing. Tumagal ang kanyang tingin doon. Ang mukha niya ay naging blanko. Pagkatapos, tumingin siya sa libro. Pero hindi niya ito hinawakan. Parang may kung anong dumi ang libro na siya lang ang nakakakita. "Alam ko na," bulong niya. Ang mga aninong nagdarasal. "Aling Nena, ano po ito?" Tanong ko. Ang boses ko ay halos pakiusap na. "Si Lina po ba ang gumuhit nito? Siya ba ang naglagay sa ilalim ng pinto ko?" Umiling siya, hindi ang bata, kundi ang nagbabantay sa kanya. "Isang babala para sa'yo." Itinuro niya ang libro, pero nanatiling isang pulgada ang layo ng kanyang daliri. Ang aklat na iyan, puno iyan ng mga pangalan. Mga pangalan ng santo, ng anghel, ng Diyos. Ang bawat dasal ay may sariling pangalan, sariling kapangyarihan. Huminga siya ng malalim at ang amoy ng mga pinatuyong dadamo ay tila lalong tumindi. Pero tulad ng lahat ng bagay na may kapangyarihan, Leo, maaari itong baliktarin ang isang banal na dasal kapag binigkas ng may maling intensyon. Kapag ang pangalan nito ay binago para sa kadiliman, ay pwedeng maging sumpa, isang ritual. Ritual. Ang salitang iyon ay nagbigay ng yelo sa aking mga ugat. "Ano pong ritual?" tanong ko. "Ano po ang kailangan ni Padre Michael?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na supot na gawa sa puting tela mula sa kanyang bulsa. Inabutan niya ako. Mabigat ito at naramdaman ko ang maliliit na butil sa loob. Asin. "Dalhin mo ito palagi," sabi niya. Hindi ito makakapigil sa kanya, pero magbibigay ito sa iyo ng babala. Magsisilbi itong harang. Hinawakan niya ang aking kamay at ang kanyang balat ay tuyo at mainit. "At makinig ka. Makinig kang mabuti sa simbahan. Makinig ka hindi sa kung ano ang sinasabi, kundi sa kung paano ito sinasabi. May mga salitang inuulit-ulit, may mga salitang binibigkas ng may diin na kakaiba. Doon mo mahahanap ang pangalan ng kanyang ginagawa." Tumango ako.
Kahit na mas lalo lang nadagdagan ang takot at kalituhan ko, paalis na ako hawak ng mahigpit ang supot ng asin. "Leo," tawag niya bago ako makalabas. "Mag-ingat ka. Ngayong alam niyang nagtatanong ka na, hindi ka na niya tatantanan." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan habang naglalakad ako pabalik sa madilim na eskinita. Pakiramdam ko, bawat anino ay mas maitim, bawat sulok ay mas mapanganib. At habang papalabas ako ng eskinita, patungo sa kalsadang may ilaw, narinig ko isang pamilyar na tunog mula sa kadiliman sa aking likuran. Isang tuyo, halos walang buhay na kalansing. Ang tunog ng isang rosaryong gawa sa maitim na kahoy. Hindi ako lumingon. Tumakbo ako nang hindi humihinga. Ang tanging naririnig ko ay ang kabog ng aking dibdib at ang paulit-ulit na kalansing na tila sumusunod sa akin sa dilim. Ang tunog ng rosaryo ay humabol sa akin hanggang sa aking mga panaginip. Hindi na ako mapakali. Bawat sulok ng aming bahay ay tila may anino. Bawat pag-ihip ng hangin sa bintana ay tila may kasamang bulong. Pakiramdam ko ay isang daga na nakulong sa isang kahon kasama ang isang ahas. Hindi ko alam kung saan ito. Pero alam kong nandyan lang, nag-aabang. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. May isang lugar sa aming barangay na iniiwasan ng lahat pagsapit ng dilim. Ang malaking puno ng balete sa dulo ng lumang sementeryo. Sabi ng matatanda, doon daw nagpapakita ang mga ligaw na kaluluwa. Doon daw ang teritoryo ng mga hindi matahimik. At doon, sa ilalim ng buwan, alam kong kailangan kong pumunta. Hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa desperasyon. Kung ang anino na nakita ko ay ang ina ni Lina, kung siya ang nag-iwan ng babala, kailangan kong malaman kung ano ang mensahe niya. Kailangan kong harapin ang isang takot para maintindihan ang isa pa. Ang supot ng asin mula kay Aling Nena ay nasa bulsa ko. Habang naglalakad ako, ang paghaplos ko dito ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na huwag tumakbo pabalik. Nakatayo ang puno ng balete na parang isang maitim na higante laban sa kulay abong kalangitan. Ang mga ugat nito ay nakabitin na parang mga buhok ng isang matandang nilalang sumasayad sa lupa. Ang hangin dito ay mas malamig, mas mabigat. Tumigil ako sa di kalayuan. Naghihintay, nakikinig, katahimikan. Tapos, may narinig akong kaluskos ng mga tuyong dahon sa kanan ko. Tumingin ako. Wala. Isang kaluskos ulit. Sa kaliwa naman, wala pa rin. Pero hindi na ako nag-iisa. Naramdaman ko ito. Isang biglaang pagbaba ng temperatura na parang may nagbukas ng pinto papunta sa yelo. Ang hininga ko ay naging singaw sa hangin. At doon, sa ilalim ng puno, may gumalaw. Hindi siya biglang lumitaw. Para siyang humiwalay mula sa anino ng puno. Isang mas maitim na piraso ng kadiliman na dahan-dahang nagkahugis. Siya, ang matangkad at payat na anino, ang babaeng tinatawag nilang aswang, ang ina ni Lina. Naramdaman ko ang pag-akyat ng takot mula sa aking mga paa hanggang sa aking lalamunan. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagagalaw. Automatikong napahawak ang kamay ko sa supot ng asin sa aking bulsa. Ang init nito ay tila isang maliit na kalasag laban sa nagyeyelong hangin.
Ito na. Susugurin niya ako. Pero hindi siya gumalaw palapit. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay. At doon ko nakita, hindi ito isang kamay na mananakmal, kundi isang kamay na nanginginig. Itinuro niya, hindi sa akin, sa likuran ko, sa direksyon ng sentro ng aming barangay, sa direksyon ng simbahan. Pagkatapos, isang tunog ang kumawala sa kanya. Hindi isang ungol ng halimaw, hindi isang sigaw, isang tunog na mas masahol pa. Isang tunog mula sa lalamunan na puno ng pighati at pagmamakaawa. Isang tunog na nagsasabing wala na siyang ibang paraan para ipaalam ang isang napakatinding panganib. At tulad ng kanyang paglitaw, dahan-dahan siyang umatras pabalik sa anino ng puno ng balete. Hanggang sa siya ay naging bahagi na ulit ng kadiliman. Nawala ang lamig, naiwan akong nakatayo doon. Nanginginig, pero hindi na lang sa takot. Nanginginig ako sa isang biglaang pagkaunawa. Lahat kami ay mali. Ang anino, ang aswang, ay hindi ang panganib. Siya ay isang babala. Ang halimaw ay hindi pala ako ang hinahabol. Ang halimaw ay humihingi ng tulong. Tatamong, tumakbo ako pauwi. Ang isip ko ay gulong-gulo. Pagpasok ko sa aking kwarto, ang unang nakita ko ay ang lumang dasalan na nakapatong sa aking mesa. Isang bagay ang nagtulak sa akin na buksan ito muli. Binuklat ko ang mga pahina. Hinahanap ang mga markang nakita ko noon. Nandoroon pa rin ang mga salungguhit, ang mga salita sa Latin. Pero may bago, isang bagay na wala doon kanina. Sa pinakaunang pahina ng libro, sa espasyong blanko, may nakasulat sa napakaliit at halos hindi makitang lapis. Parang isinulat ng nanginginig at nagmamadali. 2 salita. 2 araw. 2 araw. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa aking isipan. 2 araw. 48 oras. Hindi na ito isang malabong babala. Isa na itong countdown. Isang orasan na ang bawat tiktak ay papalapit sa isang hindi malamang katapusan. Hindi ako pumasok sa eskwela. Hindi ako kumain. Ang tanging nagawa ko lang ay maglakad-lakad sa loob ng aking kwarto. Ang dasalan at ang drawing ay tila 2 mabibigat na bato sa aking bulsa. Ano ang mangyayari sa ika-40 araw? Ano ang plano ni Padre Michael para kay Lina? Hindi ko na mahihintay ang sagot. Kailangan ko nang makita. Kaya ng gabing iyon, 2 gabi bago ang ika-40 araw, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakalang gagawin ko. Nagtago ako at nagmanman sa simbahan. Nahanap ko ang perpektong pwesto sa likod ng makapal na tanim ng mga gumamela sa kabilang kalsada, sa gilid ng bakanting lote. Madilim dito. Sapat na para hindi ako makita, pero sapat din ang lapit para makita ang likurang bahagi ng simbahan na sinisinagan ng maputlang liwanag ng buwan. Nag-antay ako. Ang lamig ng hamog ay nagsimulang tumagos sa aking damit. Ang mga kuliglig ay lumilikha ng isang nakakabinging kor. Lumipas ang 1 oras. 2. Nagsimula na akong isipin na wala akong mapapala dito. Na baka nasisiraan na ako ng ulo. Tapos, bumukas ang pinto sa likod ng simbahan. Hindi ito bumukas ng may ingay. Dahan-dahan lang. At mula sa dilim sa loob, lumabas si Padre Michael. Napatigil ako sa paghinga. Hindi siya ang pari na nakikita ko sa misa.
Ang kanyang mukha ay seryoso, walang ngiti. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at may layunin. At wala sa kanyang baywang ang rosaryo na laging kumakalansing. Sa halip, hawak niya sa dalawang kamay ang isang maliit na mangkok. Itim na itim ito na tila humihigop sa liwanag ng buwan. Isang mangkok na gawa sa pinakintab na bato tulad ng obsidian. Naglakad siya papunta sa gitna ng bakuran sa likod ng simbahan. Maingat niyang inilapag ang mangkok. Tapos, lumuhod siya at nagsimula siyang magdasal. Pero gibuwa Masideo, hindi ito ang mga dasal na alam ko. Ang mga salita ay nasa Latin, pero ang tono, mababa at malalim. Parang isang ugong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Walang kabanalan, walang pag-asa. Isang tunog na walang buhay at paulit-ulit. May isang salita sa gitna ng dasal na binibigkas niya ng may kakaibang sidhi. Hindi ko maintindihan ang salita, pero ang paraan ng pagbigkas niya, may kasama itong matinis na tunog ahas sa dulo. Kumuha siya ng isang maliit na supot mula sa kanyang bulsa at may ibinuhos sa loob ng mangkok. Hinalo niya ito gamit ang kanyang daliri habang patuloy sa kanyang nakakakilabot na pag-awit. Narinig ko ang mahinang pag-ungol sa di kalayuan. Si Bantay, ang asong kalye na laging tumatahol sa lahat ng dumadaan, ay nakatayo sa kanto. Pero hindi siya tumatahol. Nakaatras ang kanyang mga tenga. Nakababa ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga hita. Umuungol siya ng mahina. Isang tunog ng purong takot. Pagkatapos, tumakbo siya palayo na parang may humahabol sa kanya. Tumayo si Padre Michael. Hawak na ulit ang mangkok. Naglakad siya papunta sa pintuan sa likod ng simbahan. Isinausaw niya ang kanyang mga daliri sa maitim na likido at ipinahid ito sa kahoy ng pinto. Gumuguhit ng isang simbolong hindi ko makilala. Isa itong seremonya, isang paghahanda. Narito na ang patunay, Nay. Lahat ng hinala ko, lahat ng takot ko, lahat totoo. Hindi ito isang simpleng pari. Isa itong mangkukulam na nagtatago sa ilalim ng sotana. At ako lang ang nakakaalam. Isang bata na walang magawa, nakatago sa likod ng mga bulaklak. Sa gitna ng aking pagkatulala, biglang tumigil ang pag-awit. Napalitan ito ng isang biglaan at ganap na katahimikan. Itinaas ni Padre Michael ang kanyang ulo at dahan-dahan siyang lumingon. Hindi sa kaliwa, hindi sa kanan. Direkta siyang tumingin sa direksyon ng mga gumamela kung saan ako nagtatago. Hindi niya ako nakikita. Imposible. Masyadong madilim. Pero alam niyang may nakatingin. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Ang tanging naaalala ko lang ay ang pagtakbo. Ang hangin na humahampas sa aking muka at ang imahe ng mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang 2 araw ay naging 1 araw. Bukas na ang ika-40 gabi. Ang buong araw na iyon ay isang mahahabang, nakakabaliw na paghihintay. Sinubukan kong sabihin sa lola ko, pero ang mga salita ay ayaw lumabas. Ano ang sasabihin ko? Na ang pari natin ay isang mangkukulam, na nagsasagawa siya ng isang itim na seremonya sa likod ng simbahan. Itatawa lang nila ako, o mas malala, ipapatawag si Padre Michael para kausapin ako. Ang isiping iyon lang ay nagbigay ng yelo sa aking sikmura. Wala akong mapupuntahan, wala akong masabihan, maliban sa kanya. Pagsapit ng takip silim,
Sa huling sandali ng liwanag, tumakbo ako. Tumakbo ako papunta sa maliit na bahay sa dulo ng eskinita. Hindi na ako kumatok. Halos sinira ko ang pinto sa pagmamadali. Aling Nena. Bumukas ang pinto. Ang mukha niya ay kalmado, pero ang mga mata niya ay seryoso. Tila alam niyang darating ako. Tila alam niyang ito na ang huling bisita. Nakita ko po siya. Sabi ko, habol ang aking hininga. Nagsagawa po siya ng isang bagay sa likod ng simbahan. May itim na mangkok at may ipinahid siya sa pinto. Tumango si Aling Nena. Ang mukha niya ay tila mas lalong kumulubot sa lungkot. Ipinasok niya ako at isinara ang pinto. Ang paghahanda. Sinasarhan niya ang mga banal na daanan at binubuksan ang iba. Bukas na po ang ika-4 na pong araw. Sabi ko, ang boses ay nanginginig na. Ano po ang gagawin niya kay Lina? Tumingin sa akin si Aling Nena at sa mga mata niya, nakita ko ang bigat ng isang kaalamang ayaw niyang ibahagi. Umupo ka, Leo. Umupo ako. Ang amoy ng mga pinatuyong damo ay tila mas tumapang, mas mabigat. May mga kwento ang ating mga ninuno, simula niya, na mas matanda pa sa simbahan. Mga kwento tungkol sa mga nilalang na may dalang dugo na hindi sa mundong ito. Sila, tulad natin, ay may mga kasunduan, mga batas, at mayroon sa kanila na sa paghahangad ng kapangyarihan o sa pagtakas mula sa kanilang kapalaran ay gumagawa ng mga bawal na bagay. Si Padre Michael po, ang kaluluwa niya ay marumi na, sabi ni Aling Nena, at may isang paraan lang para linisin ang isang basong marumi. Kailangan mong kumuha ng dalisay na tubig mula sa isang pambihirang bukal. Huminga siya ng malalim. Ang ritual na kanyang ginagawa ay may pangalan. Isang pangalan na halos nakalimutan na dahil sa tindi ng kasamaan nito. Ito ay ang pag-aani ng kadalisayan. Ang pangalan ng pag-aani, The Harvest of Purity. Ang mga salita ay maganda, pero ang pakiramdam ay nakakasuka. Para anihin ang kaluluwa ng isang inosente na isinilang sa pagitan ng dalawang mundo, tulad ni Lina. Para gamitin ang kadalisayan nito upang hugasan ang sarili niyang karumihan. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Tok! Napatalon kami pareho. Isang malakas, solidong katok. Napatingin kami sa pinto. Walang anino. Walang tunog ng mga yabag papalayo. Dahan-dahang tumayo si Aling Nena. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Walang tao. Ang eskinita ay tahimik at walang laman. Isinara niya ang pinto. Ang mukha ay mas maputla kaysa kanina. Nakikinig siya. Bulong niya. Paano po natin siya pipigilan? Tanong ko. Ang boses ko ay halos nawawala na sa takot. Tumingin sa akin si Aling Nena. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang nanginginig kong mga kamay. Ang kanyang palad ay mainit at tuyo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Nagsimula siyang magdasal. Hindi ang mababang ugong ni Padre Michael. Isang simpleng dasal, sinsero, mula sa puso. Sa isang iglap, ang lamig sa aking katawan ay tila bahagyang nabawasan. Pagkatapos ng dasal, binitawan niya ang aking mga kamay. May kinuha siya mula sa isang maliit na baul sa sulok. Isang bagay na binalot sa isang lumang panyo. Inilapag niya ito sa mesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may isang locket, pilak,
pero maitim na dahil sa katagalan. Simple lang ang disenyo. Para mapigil ang isang ritual, sabi niya, kailangan mong sirain ang pundasyon nito. Ang kapangyarihan ay nasa mga pangalan, Leo. Kailangan mong bigkasin ng malakas sa loob ng lugar na kanyang dinungisan ang totoong pangalan ng ritual. Pag-aani ng kadalisayan, bulong ko, at dagdag niya, ang totoong pangalan ng nagsasagawa nito. Doon ako natigilan. Michael, iyon lang ang alam ko. Pero paano? Itinulak ni Aling Nena ang laket palapit sa akin. Ang lamig nito ay tila gumapang sa kahoy ng mesa. Bago siya tuluyang nagtago sa dilim, iniwan ito ng kanyang ina sa aking pintuan. Isang huling pamana para sa kanyang anak. Tinitigan ko ang laket. Tapos ay tumingin ako kay Aling Nena. Ang puso ko ay nagsisimulang tumibok ng mas mabilis sa isang bagong pag-unawa. Ang pangalan, sabi niya. Ang boses ay halos isang hangin o nasa loob. Ang gabi ng ika-40 araw ay dumating, hindi kasama ng isang bagyo, kundi ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Ang hangin ay hindi umiihip. Ang mga kuliglig na laging maingay ay tikom ang kanilang mga bibig. Maging ang mga aso sa kalye ay nagtatago. Ang buong barangay ay tila nagpipigil ng hininga. Nasa bulsa ko ang laket. Ang lamig nito ay isang paalala sa aking misyon. Ang pangalan. Nasa loob nito. Hindi ko ito binuksan. Hindi pa. Pakiramdam ko ang pagbukas nito ay ang huling hakbang na maglalagay sa akin sa isang daan na wala nang balikan. Nang tumunog ang kampana ng simbahan para sa huling misa ng gabi, ang tunog nito ay iba. Hindi mataginting at buhay. Ang tunog nito ay mapurol at patay, na parang ang metal ay pagod na. Doon ako nagsimulang gumalaw. Hindi ako pumasok sa malaking pinto sa harap. Nagtago ako sa gilid, sa kadiliman, gumapang palapit sa likurang pinto na pinahiran ni Padre Michael ng maitim na likido. Naghahanap ako ng isang bintanang medyo madilim, isang maliit na siwang kung saan maaari akong makasilip nang hindi nakikita. At doon ko sila nakita. Ang loob ng simbahan ay halos madilim. Iilang kandila lang ang nakasindi sa altar. Ang liwanag nito ay lumilikha ng mga gumagalaw na anino na tila mga higanteng nagsasayaw. Sa gitna, sa sahig sa harap ng altar, nakahiga si Lina. Hindi siya nakatali. Hindi siya umiiyak. Nakahiga lang siya doon, tila natutulog sa isang mahimbing na pagkakatulog na hindi natural. At sa tabi niya, nakaluhod si Padre Michael. Nakataas ang kanyang mga kamay, hawak ang itim na obsidian na mangkok. Bumubulong siya ng mga salita sa Latin, ang ugong na narinig ko sa likod bahay. Pero ngayon ay mas malakas, mas may kapangyarihan. Ang buong simbahan ay tila nanginginig sa bawat salita niya. Nagsimula na ang ritual. Pinilit kong gumalaw, tumakbo, sumigaw, pero ang katawan ko ay parang yelo. Ang takot ay isang lason na pumaparalisa sa aking mga kalamnan. Tapos, sa gitna ng kadiliman sa kabilang dulo ng simbahan, may gumalaw. Isang anino na mas maitim pa sa gabi. Dahan-dahan itong lumabas mula sa likod ng isang haligi. Hindi na ito isang malabong hugis. Sa liwanag ng kandila, nakita ko siya, si Eliza, ang ina ni Lina. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay malalim sa lungkot. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida.
Mukha siyang isang ordinaryong babae na nagluluksa. Hindi isang halimaw, hindi isang aswang. Itigil mo yan, Mikael. Ang boses niya ay mahina, pero tumagos ito sa buong simbahan. Tila ang mga pader ay nakinig. Natigil si Padre Michael. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa kanyang mukha, wala na ang kabanalan. Isang purong walang bahid na galit. Eliza, sabi niya. Ang pangalan ay parang isang lason sa kanyang dila. Ang pangalan, ang totoong pangalan, Mikael. Naramdaman ko ang pag-click ng locket sa aking bulsa na para bang kinukumpirma nito ang narinig ko. Mayroon tayong kasunduan, sabi ni Eliza. Ang boses ay nanginginig pero matatag. Ang mga batas. Hindi mo pwedeng kunin ang isang anak na may dugong tao. Tumawa si Mikael, isang tuyong tawa na walang saya. Ang mga batas ay para sa mga mahihina. Ako ay magiging higit pa sa ating lahi. Naglakad si Eliza palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Nangako ako sa kanya, sa asawa ko. Isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong kapangyarihan. Napoprotektahan ko ang aming anak. Hindi siya lumapit para lumaban. Lumapit siya para sa kanyang anak. Sa isang saglit, ang kanyang mga mata ay napako kay Lina na mahimbing na natutulog. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kumikinang sa liwanag ng kandila bago ito bumagsak sa malamig na sahig. Kung gayon, bulong niya, tumitingin muli kay Mikael. Para sa kanya, para sa aking pangako, tinatalikuran ko ang aking dugo. Pinuputol ko ang kasunduan. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa simbahan. Maging si Mikael ay natigilan. Hindi mo magagawa, sabi niya. Iyan ay pagpapakamatay. Ang pag-ibig ng isang ina, sagot ni Eliza, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sumpa. Tumawa ulit si Mikael, isang tawang mas malakas, mas baliw. Isang hangal. Ang sakripisyo ng ina ay lalo lang nagpapabanal sa alay. Itinaas niya ang obsidian na mangkok, handa nang ibuhos ang anumang nasa loob nito kay Lina. At sa sandaling iyon, ang kanyang nag-aapoy na mga mata ay lumingon. At tumingin siya, hindi na sa direksyon ko, kundi diretso sa mga mata ko, na para bang ang pader ng simbahan ay naging salamin. At ngayon, sabi niya na may ngiting demonyo, mayroon na tayong saksi. Sa isang iglap, ang manipis na pader sa pagitan ng pagiging tagapanood at pagiging biktima ay gumuho. Ang mga mata ni Mikael ay nakatutok sa akin, isang tulay ng kadiliman na tumagos sa bintana sa gabi at dumiretso sa aking kaluluwa. Kasabay nito, nagsimulang maglaho ang anyo ni Eliza. Hindi siya nagdugo o nasunog. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagiging parang usok. Ang mga gilid ay lumalabo na tila isang lumang litrato na binubura ng panahon. Ang huling nakita ko ay ang kanyang mga mata, nakatingin kay Lina, puno ng walang hanggang pagmamahal. Itinaas ni Mikael ang itim na mangkok sa ibabaw ng natutulog na bata. Walang makakapigil dito! Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Ang takot. Para itong isang kamay na humigpit sa aking lalamunan, sa aking puso, sa aking baga. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Isang munting tinig sa aking utak ang sumisigaw. Tumakbo ka, tumakas ka. Pero ang mga paa ko ay parang nakatanim sa lupa. At doon, sa gitna ng matinding takot,
isang alaala ang biglang lumitaw. Ang mainit na kamay ni Aling Nena. Ang mga salita niya. Ang kapangyarihan ay nasa mga pangalan. Leo. Hindi ito tungkol sa lakas. Tungkol ito sa pananampalataya. Pananampalataya. Anong pananampalataya ang mayroon ako laban sa isang demonyo na nakasuot ng damit ng pari? Isang bata lang ako. Isang saksi na dapat ay tumakbo na. Pero habang tinitingnan ko ang natutulog na mukha ni Lina, ang inosenteng mukha na hinusgahan ng buong barangay, habang naaalala ko ang desperadong pagturo ng kanyang ina, hindi na lang takot ang naramdaman ko. Isang munting kislap, manggalit, ng determinasyon, isang utang na loob, isang utang hindi sa mga patay, kundi sa mga buhay na walang kalaban-laban. Dahan-dahan, pinilit kong iangat ang aking paa. Isa pa, hanggang sa ako'y tumakbo, hindi papalayo, kundi papunta sa pinto ng simbahan. Binuksan ko ito ng malakas. Ang tunog ay yumanig sa buong gusali. Natigilan si Mikael, ang mangkok ay nasa ere. Napatingin siya sa akin, ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkamuhi. Nanginginig ang buong katawan ko, pero pinilit kong tumayo ng tuwid sa gitna ng pasilyo ng simbahan. Ang liwanag ng kandila ay nagpapahaba ng aking anino, na tila isang kalaban na gawa sa dilim. Itinaas ko ang aking nanginginig na kamay at isinigaw ko ang mga salitang ibinulong sa akin ni Aling Nena. Isinigaw ko ito ng buong lakas ng aking baga. Ang bawat pantig ay isang sandata. Itigil mo ang pag-aani ng kadalisayan. Ang pangalan ng ritual. Sa pagbigkas ko nito, isang alon ng enerhiya ang tila gumalaw sa hangin. Ang mga apoy ng kandila ay biglang lumaki at halos mamatay. Narinig ko ang isang mahinang tunog ng pagkabiyak. Ngumisi si Mikael. Isang hangal na bata. Huli ka na. Inihahanda na niyang ibuhos ang laman ng mangkok. Mikael! Sigaw ko. Ang totoong pangalan. Sa pagkakataong ito, ang reaksyon ay mas malakas. Napasigaw siya sa sakit na tila ang pangalan ay isang bakal na ipinantusok sa kanya. Pero hindi pa tapos. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang lumang dasalan. Hindi bilang sandata para ihagis, kundi bilang isang simbolo. Ang simbolo ng pananampalatayang kanyang dinungisan. Ama namin, sumasalangit ka. Nagsimula akong magdasal. Hindi ang Latin na pilit, kundi ang dasal na itinuro sa akin ng aking lola. Ang dasal na alam ng bawat bata sa barangay na ito. Sambahin ang ngalan mo. Sa bawat salita, nararamdaman ko ang pag-init ng hangin. Mapasa amin ang kaharian mo. Nagsimulang manginig ang mga salaming bintana ng simbahan. Ang mga imahe ng mga santo ay tila nakatingin sa amin. Sundin ang loob mo. Sumigaw si Mikael, isang sigaw hindi na ng tao, kundi ng isang hayop na nasasaktan. Hindi. At doon, sa gitna ng aking dasal, isang maliit na boses ang narinig. Mama! Si Lina, nagising na siya. Ang kanyang mga mata ay nakabukas. Nakatingin hindi sa akin, hindi kay Mikael, kundi sa lugar kung saan naglaho si Eliza. Iyon na ang huling patak. Ang paggising ng inosente ay tila ang huling suntok sa ritual. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa altar, na tila ang araw ay biglang sumikat sa loob ng simbahan. Napapikit ako, pero ang liwanag ay tumagos sa aking mga talukap. Kasabay nito, isang tunog ang pumuno sa aking pandinig. Ang tunog ng 1,000 bulong na sabay-sabay na nagsasalita.
At sa gitna nito, isang matinis, nakakabinging sigaw. Pagkatapos, kadiliman at katahimikan. Unti-unti, bumalik ang aking ulirat. Ang unang pumasok sa aking kamalayan ay ang amoy. Amoy ng nasunog na ozone, tulad ng hangin pagkatapos ng isang malakas na kidlat. At isang tuyo at mapait na amoy ng abo. Idinilat ko ang aking mga mata. Nakahiga ako sa sahig. Ang pisngi ko ay nakadikit sa malamig na baldosa. Dahan-dahan akong bumangon. Ang bawat parte ng aking katawan ay nananakit. Ang simbahan ay nasa katahimikan. Ang mga kandila ay patay na. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan na sumisilip sa mga basag na salaming bintana. Tumingin ako sa lugar kung saan nakatayo si Mikael. Wala na siya, walang katawan, walang dugo. Sa sahig, sa mismong lugar kung saan siya sumigaw, ay may isang maitim na marka. Isang sunog na hugis sa mga baldosa desa na hindi na kailanman mabubura. At sa gitna ng markang iyon, ang kanyang rosaryo. Lumapit ako. Ang mga butil na gawa sa maitim na kahoy ay nakakalat. Ang tali na nagdurugtong sa kanila ay naputol. Ang tunog na dati naghahatid ng yelo sa aking mga ugat ay wala na. Ngayon, ang mga ito ay mga piraso na lang ng walang buhay na kahoy. Tapos, naalala ko, Lina! Lumingon ako. Ang puso ko ay muling kumabog sa takot. Nandoon siya. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Gising na gising. Hindi na siya umiiyak ng malakas. Tahimik na luha lang ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lugar kung saan huling nakita ang kanyang ina, na para bang naghihintay pa rin siyang bumalik. Nilapitan ko siya. Hindi ko alam ang sasabihin. Ano ang sasabihin mo sa isang batang nakakita sa lahat ng ito? Sa sandaling iyon, may narinig kaming mga yabag. Mula sa pinto na sinira ko kanina, pareho kaming napalingon, handa sa panibagong panganib. Pero si Aling Nena ang pumasok. Dala-dala ang isang lampara na nagbigay ng mainit na liwanag sa malamig na simbahan. Ang kanyang mukha ay pagod pero kalmado. Tiningnan niya ang sunog na marka sa sahig. Tiningnan niya ako. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay lumambot nang makita niya si Lina. Walang salita, walang tanong. Naglakad lang siya palapit. Inilapag niya ang lampara at dahan-dahang inilahad ang kanyang kamay sa bata. Tumingin si Lina sa kamay ni Aling Nena. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, dahan-dahan niyang inabot ang sarili niyang kamay. Bago sila umalis, napatingin ako sa altar. Sa gitna ng pagkawasak, isang plorera ang nanatiling nakatayo. At sa loob nito, isang tangkay ng sampagita ang hindi nasira. Ang puting bulaklak nito ay tila kumikinang sa dilim. Kinuha ko ito. Lumapit ako kay Lina at dahan-dahang inilagay ang bulaklak sa kanyang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang ito ang tanging bagay na totoo sa mundong ito. Pinanood ko silang maglakad papalabas ng simbahan, ang matanda at ang bata. Dalawang kaluluwang pinag-isa ng isang gabing hindi malilimutan. Nagsisimula ng magliwanag sa silangan. Isang mahinang sinag ng araw ang tumagos sa mga basag na bintana. Kasabay nito, isang malamig na hangin ang umihip papasok. Pero sa unang pagkakataon, ang hangin sa loob ng simbahan ay hindi na mabigat at nakakakilabot. Ito ay malinis, presko, na para bang ang isang matagal na lason ay sa wakas ay nailabas na. Pagod
Naglakad ako palabas, hinga ng malalim. Ang amoy ng abo ay nananatili pa rin sa hangin, isang paalala. Bago ako tuluyang umalis, lumingon ako sa huling pagkakataon. Tiningnan ko ang maitim na marka sa sahig. Mula sa anggulong ito, sa liwanag ng papalapit na umaga, hindi na ito isang simpleng sunog lang. Mayroon itong hugis. Hindi malinaw, pero kung tititigan mo, tila bakas ng isang malaking pakpak. Isang pares ng pakpak na kabuka mabamabtum na parang isang nilalang ang lumipad paalis mula sa mismong lugar na iyon. Ilang linggo ang lumipas. Ang kwento ng pagkawala ni Padre Michael ay naging isang alamat sa aming barangay. May nagsasabing umalis siya sa gitna ng gabi. May nagsasabing kinuha siya ng mga masasamang espiritu na matagal na niyang nilalabanan. Walang sino man maliban sa akin at kay Aling Nena ang nakakaalam ng katotohanan. Ang sunog na marka sa sahig ng simbahan ay sinubukang linisin. Pero nanatili itong isang permanenteng peklat sa puso ng aming parokya. Isang bagong pari ang dumating. Bata pa at medyo nerbyoso, na laging nagpapawis habang nagmimisa. Pero ang kanyang mga dasal ay sinsero. At unti-unti, ang takot sa aming komunidad ay napalitan ng pag-asang magsimula muli. Si Lina ay nanirahan na kasama ni Aling Nena. Ang maliit na bahay sa dulo ng eskinita ay naging tahanan niya. Hindi pa rin siya nagsasalita, pero hindi na siya ang batang nakatayo lang sa bungad ng simbahan. Isang hapon, nakita ko siya, nasa loob, nakatayo malapit sa altar. Dahan-dahan niyang dinidiligan ang mga bagong sampagita na nakalagay sa florera, sa mismong lugar kung saan ko kinuha ang bulaklak na ibinigay ko sa kanya noong gabing iyon. Ang buhay ay tila bumabalik sa dati, pero alam ko at alam niya na hindi na kami kailanman magiging pareho. Ako, mas naging tahimik ako, mas mapagmasid. Ang mga anino sa gabi ay hindi na naghahatid ng parehong takot tulad ng dati. Dahil alam ko na ngayon, alam ko na ang mga tunay na halimaw ay hindi laging nagtatago sa dilim. Minsan, sila ang mismong nakatayo sa liwanag, nakangiti sa iyo. Isang gabi, habang nakadungaw ako sa bintana ng aking kwarto, sa parehong bintana kung saan ko unang narinig ang lahat, bumalik ang himig. Ang mahinang malungkot na himig, dala ng hangin mula sa malayo. Napigil ko ang aking hininga, naghihintay sa pagdating ng takot. Pero wala. Dahil sa pagkakataong ito, ang himig ay iba na. Mayroon pa ring lungkot. Oo, pero mayroon na ring kapayapaan. Hindi na ito isang babala, mas parang isang oyayi. Tumayo ako roon ng matagal, nakikinig sa kantang iyon na tanging ako lang ang nakakarinig. Isang kantang naglalakbay sa hangin, isang walang hanggang paalala ng isang ina na hindi kailanman lilisan. Hindi na ako natakot. Tumingala ako sa buwan, sa tahimik na mga bituin. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iyon, naramdaman ko ang kapayapaan.